Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng News 5 20 minutes ago. Sabi dito, nagsagawa ng Thanksgiving party si Vice President Sara Duterte kasama ang kanyang legal team at petitioners ngayong tanghali ng Huwebes. Kani-kanina lang. August 7 sa Davao City, kasunod ito sa pag-archive ng kanyang impeachment case sa Senado. Kasama din sa pagtitipon ang mga konsihal ng Davao City via Briel Montalvo and Councilor Luna Acosta. Ito, ang litrato, medyo maliit lang. Ang naka-green. Yan, naka-green si VP Sara. Katabi niya ang mga abogado, legal team niya, at sina Attorney Torion siguro, yung mga petitioners. Pinagsabay na lang yung ano. Ito. Ang ganda ng tawa ni VP Sara. Oh. Maliwalas ang muka. Parang wala siyang pinagdadaan ng problema. Press na press. Grabe. Napa. Ito, mga abogado. Yan. Si Atty. Torion ang kanyang katabi. Yung naka-black. Hindi ko nakilala yung iba. Sapa. Ito. Wala naman si VP Sara dyan. Mga abogado na lang siguro. Dapat ngang magpasalamat tayo. Hindi lang si VP Sara. Tayo pong nagmamahal sa mga Duterte. Magpasalamat tayo sa Diyos. Una sa lahat. Sabi nga ni Attorney Batorne, Senator Bato Attorney, he was guided by the Holy Spirit. Noong June 10 na nag-motion siya to dismiss the impeachment complaint. Hanggang, yun nga, sinuportahan siya ni Senator Alan Peter Cayetano. Yun. Ano ito? Na-remand. So, lumalabas ngayon, may tatlo ng panalo si VP Sara. Unang panalo niya is noong June 10. Yung back to sender. Yun, unang panalo. Pangalawang panalo, July 25, nung ang kanyang impeachment case dineclare ng Korte Suprema na unconstitutional, void ab initio. Tama ba yun? Void ab initio. Since the start, it never existed. It's defective. Pangalawa na yun. Pangatlong panalo niya laban kay Romualdez kahapon, August 6, 2025. Kaya dapat lang magpasalamat tayong lahat na nagmamahal sa mga Duterte, tayong mga DDS. Kasama tayo sa Thanksgiving party na yun. Si General De Leon nga kahapon, yung post niya is naglagay na siya ng whiskey ba yun with baso na wag niyo akong masisi. Sabi niya, masyado akong maligaya ngayon kaya mag-celebrate tayo. Ay, nakakatuwa. Ang daming natuwa, madami ring nalungkot. Sino yung mga nalungkot? Yung mga dilawan, kakamping, mga loyalist, si first-rate scholar
The Senate did it again. Si Richard Hidarian, malungkot. Nandun lang siya sa tabi-tabi, nanonood ng ano. Malungkot sila. Okay, so what's next ngayon? Ano pa ang susunod na panalo ni VP Sara na asahan natin? Pwede na natin i-claim it in advance. By faith, let's claim it in advance. Ang susunod na panalo ni VP Sara, oras na magdesisyon ang Korte Suprema na tuluyan ng ibasura ang motion for reconsideration ni VP Sara. Kasi nga, according to our dear beloved Senator Marcoleta, napaka-imposible na ang en banc decision, unanimous decision na declaring void ab initio ang impeachment case ni VP Sara ay imposibleng babalik ta rin pa. So kung kailan, tingin ko hindi abutan yun ng 1 buwan eh. Ano sa tingin nyo? Hindi na patatagalin yan. 10 days ang palugit ni na VP Sara at Atty. Torre magsabit ng reply. So, 1 or 2 months within this year, lalabas ulit yan. At asahan natin, we declare it by faith na ibabasura, denied, i-deny ng Korte Suprema ang kanilang motion for reconsideration. Yan na ang pang-apat na panalo ni VP Sara. So, for this year lang yan. Nakikita ko, dahil gusto nilang mawala talaga si VP Sara sa landas nila, yung mga nag-aambisyon sa 2028, mag-file ulit sila ng impeachment case next year. Na siguro, taking lessons from what happened now, ayusin na nila. So wala nang ab initio so magpapatuloy na, bloodbath na talaga, may trial. And then i-acquit ng impeachment court si VP Sara. Yan ang pang-5 panalo. Okay? Tuloy-tuloy na yan. Granting na magsampa ulit sila ng impeachment case sa 2027 dahil that's their only way na manalo laban kay VP Sara. O di, ibabasura ulit ng impeachment court. So, pang-ilan na yun? Pang-6. So, ang pang-7, final victory ni VP Sara will be on May of 2028. Babalik ang isang Duterte, ang Agila ng Davao, babalik sa Malacanang. And by that time, sana ang ating minamahal na Tatay Digong nakabalik na dito sa Pilipinas. We claim it by faith in the name of our Lord Jesus Christ, mangyayari ang mga ito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang yero nga ihatag namo sa mga tao, katong itabang sa mga tao nga nagkinahanglan sa ilang balay. Kay nakigpuyo lang ni siya sa iyang magulang. Salamat sir sa send kay magyatag sa kuha. Alay, pandog din ni. Tabangan o gero ika-30 CB na ni kabalay din sa Tin City nga nakatabang. Atras ka. Apa bantay ka? Dito ka tagsugo di ay. Ini niya.
pa yung pulo, lara pa duay. Duay kami pulo, ilang iyo. Hari pa yan. Bayan sa kanat. Karon humanagit sa pagkatok ang gihatag namo nga yero. So nakabalay na gid ang nahatagan na mo gid. Jen, di ni ka mandaw. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo ug nakabalay na gid ko. Samot sa nagtabang sa Oo. Nagtabang isa pa doon te. Sabi na sa nagtabang sa sin. Oo. Salamat sa Ginoo nga nakabalay ko. Ug tungod sa iya nakabalay ko karon. Kay Tulo na katuig pag-ipon na nako. nagkigpuyo lang kasi mong igsuon. Sige, salamat kaayo.